contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga SIM watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayoraga Pilipinas, Mayoraga Western Visayas. Sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa Marabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katawran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa namang edisyon sang pagpalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Webes Agosto 28, 2025. Pabiyan inina ang ika-apat kag katapusan nga Webes karong nga bulan sang Agosto tuig 2025. Maging po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alaga, JP Harbas. Sa atong mga sugit pagpramati all over Western Visayas, provinces of Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Sumungman, sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. Inatamyaw taman sa isa kamad-ayad nga aga ang mga overseas Filipino workers o kung mga OFWs pati na mga Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas Iloilo mabatian live sa 585 kHz sa linsuan sang inyo mga radyo subong man sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong nga aga pagpakita sa pila ka mga balita nasyonal kag subungan mga update gikan sa nanuhay-tuway mga ahensya sang gobyerno diri sa Western Visayas. Sa bahin sang Negros Occidental Mabian, pilas ka mga butuan ang nagapabilin ang nga suspendido ang klase subong adlaw sang Webes. Sandig sa impormasyon nga aton nga nabaton Mabian, suspendido gihapon ang klase sa bahin sang Ilog kung sa diin may mga isolated flooding nga nagluntad. Magluwas diri Mabian. May suspension man sa klase sa bahin sang Kabangkalan. Dumduman Mabian kahapon ginpabutyag sang aton sining DOST Pag-asa nalakip sa mga mahimo maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang aton sining mga LGUs kung kabanwahanan kag syudad o sa
bahin sang Antique, Southern Iloilo, kag porsyon sang Negros Occidental. Pero ibalo nato mga biyan ha, sa Pag-asa Iloilo ang maging panyempo subong iyang Webes. Shall we expect an improving condition? O kung lauman sa gihapon ang mga pag-ulan, especially subong nga aga, may mga pagpanaliti sa gihapon. Kagod kay isa may mga pag-ulan nga na-experiensyahan sa pila ka mga area sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 na sa aga sa sining oras kay po natin sa piyak na linya to give us the latest update sa lakat ng panahon. We have Ma'am Leonor Silvestre ng DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa Subong Adlaw, Thursday, August 28, 2025. As of 3 a.m. pag ng aga, ang monitor natin yung low pressure area. Gina-estimate natin ngayon sa may kalayoan 435 km west of Sangli Point, Cavite City, Cavite. Ang ilang LPE may high chance na yung mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon naman na nag-a-affect sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mga sining nga sistema, ang Western Visayas maka-eksperyensya sa mag-aluman ng kalangitan, ang may mga paglap-talapang pag-ulan, pangalan sa Panagob, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog mga kusog naman ang hangin natin na magkahalin sa direksyon na bagat na nakatundan, na magadala sa makasarangan tugtog papalad ng kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka din ng 5:40 a.m. pag magatulad ni 6:02 p.m. karon sa hapon. Kag na yung ating latest weather update, halin dirit may Iloilo Doppler Station. Ako si Leonor Silvestre, manamag din nga. Salamat. Ma'am Leonor, you mentioned may ara kita sa low pressure area and most likely, o kung may dako nga posibilidad na maging isa ini ka bagyo. Ma'am Leonor, the moment na maging bagyo ini, ma'am, ano ang maging pangalan sini? Sir, ipangalanan natin ng Bagyong Jacinto, sir. Alright, may ma'am, ano ang mga epekto sini diri sa Western Visayas? May direkta ba rin nga epekto sa atong rehiyon? Ang hindi nga kasi yung monitor natin, sir, wala man direkta nga epekto sa atin. Kag, possible man nga magbuwa naman sa ating Philippine Area Responsibility by current secretary sa puwasa kaagahon. I see. Pero posible sa hapon, ma'am, nga i-enhance niya ang habagat kag kaangay isang nagligar nga bulan magadala ini sang mga pag-ulan diri sa atong rehiyon. Wala man, sir, wala lang malabo naman na ma-finance pa at nga hangin habagat, sir. Kay LPA pa lang man siya. I see. Pero as of the moment, ma'am, at pila na maka-area diri sa aton sining nga rehiyon naka-experience sa mga pag-ulan o kung na pagpanaliti. Ini ba lang panyempo ang magapangibabaw gid subo iya nga adlaw sang Huwebes? Yes, sir. Expect na pag sa buzzer kay ang atin based sa ating weather, ang 5-day weather outlook, sir, ang cloudy skies kita, sir. I see. By weekend, improving weather naman. And lastly, Ma'am Leonor, ang imo sini nga mensahe sa atong sini nga mga tagpalamati subo iya nga aga. Stay updated lang, mag-monitor lang sa ating mga ang update sa ating mga weather advisory kag warnings natin, sir, sa ating nga ginapang post sa Facebook page natin, sir. For your time information in hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man salamat sa gumayong adlaw, salamat. There you have it, mga latest update sa lakat ng panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga ben ha, sa andig sa 5-day weather outlook sa DOST Pag-asa, o wala sang direkta nga epekto
ang ining low pressure area nga posible maging isa ka bagyo sa aton sining rehiyon. Posible sa gihapon mabiyang maka-experience sa mga pag-ulan kag pagpanaliti ang pila ka mga area diri sa Western Visayas. Kag speaking of buwas nga adlaw mga biyan, buwas nga adlaw pagasugura na ang Calle Real Night Market. Sa isenta ka nagkanilain nga food kag non-food nga mga negosyo ang ginalauman nga magapasakop sa sining aktibidad nga ginahiwat sa city proper kag isa sa mga highlight sang karon nga tuig nga selebrasyon sang ika-88 nga Iloilo City Charter Day. Sa mga mahimo mabakal mga biyan ang mga produkto sa mga ambulant vendors, mobile food carts, on-the-go food vendors, grilled kag barbecue vendors kag mga miyembro sang Kaunta Iloilo. Pagluwas mabiyan sa mga food and non-food items, may mga performances man nga ginalauman halin sa mga local artists kapareho sa mga buskers. Sa isa ka press conference ginparabot ni Executive Assistant Jay Treñas nga chairman sang komitiba para sa Calle Real Night Market. Binabanta ang 15,000 ka tawo ang magadugok sa ining aktibidad. Again, this will start tomorrow, August 29, kag magalawig sa adlaw sang Domingo, Agosto 31. Dugang pa ni Anay Consihal Treñas ang una nga mga hugnat sang night market nakatipon sang 61,000 ka bisita kag naka-income ang syudad sa masobra 7.1 million pesos. So despite sa ginaparanaw mga biyan nga maulanon nga panyempo, no, we pray and we hope nga pagadugukan sa gihapon sa aton sining nga mga kulturan ang ining aktibidad. May rain or shine, no? Basta gutom, halabira sa gihapon. Alas 9:15 na sa aga, o sa mga kultura nato nga nagalabay sa Alin Diversion Road padulong sa General Luna, particularly sa may flyover malapit sa University of the Philippines, Visayas. Preparar sa inyo sini malawig nga pasensya. Pero grabe gid ang pagpugok sa mga salakyan subong iya nga aga. Di matapos nga temporado maging siraduhan ang dalan sa kilid sa UP Visayas ang Ibierna Street. Isa sa mga ginahimo nga shortcut sa mga motorista, particularly sa mga magapadulong diri sa city proper area. Mga 20 minutos nga paghulap pagdis nga makalampuwa sa flyover. Diri naman sa downtown area sa bahin sa Dalan Aldiger. Kay pararman kay may pagpugok manda sang salakyan tungod sang ongoing road construction. Alas 9:17 sa aga sa aton nga pagpanumbalik mga biyan. Aton nga pagpatol ang pila ka mga balita nasyonal nga aton natipon. Ini kagiban pang balita pagkatapos lamang isang pila ka panumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana
May OPM na rap. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best! May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ha? Ano yun? Alin? Sino ka? Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pa sisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step on its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious
processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sige po nagapamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Happy listening sa aton sining mga online listeners nga kantay parang Bon Pasige, si Ma'am Yansky Katarata, si Ma'am si Sir Irvin Celo Fabiona. Thank you again for joining us today sa ating Facebook Live. Sa aton mga balita nasyonal. Nagdangat sa masobra 66 katawo ang nabalahag nga naapektuhan sang madamol nga pag-ulan kag baha nga dala sang low pressure area kag habagat. Sa pinakaulihing nga datos ng Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center Condromic as of August 27, 2025, nagsaka na sa masobra 14,500 kapamilya o kung 66,295 ka individual ang apektado sa malayang panyempo sa 5 ka rehiyon sa pungsod. Naglabot naman sa 89 ka pamilya o kung 255 ka individual ang nagapabilin sa evacuation center. May kangtanan sinin na dugangan man ang napalabot nga bulig sa DSWD sa mga apektado nga mga lokal nga panguluhan, lakip sa mga ginpanagtag ang family food packs. Mayara sa masobra sa 2.8 million pesos nga humanitarian assistance ang napalabot sang ahensya. Una na nga ginpabutyag sa DSWD nga nagapabilin sila nga high alert para sa pagsabat sa mga kinahanglanon sa mga pamilya kag individual nga apektado sa habagat kag low pressure area halin sang Agosto 22. Samtang nagalabot sa 700 milyones pesos ang pondo nga ginpain sang Department of the Interior and Local Government o DILG kag Department of Budget and Management o DBM para suportahan ang mga proyekto sang 44 ka lokal na panguluhan. Kalakip diri ang pagtukod sa mga Climate Resilient Evacuation Center kag pagpaayo sa mga water supply system. Ginpangunahan naman ni DILG Undersecretary Mario Eringan kag DBM Undersecretary Wilford Wilong ang pagparagtag sa mga tseka sa mga lokal nga panguluhan kadungan siyang pagperma sa Joint Memorandum Circular nga nagaserbe nga giya sa maayong pagpatuman sa mga proyekto. Sidalom sang Local Government Support Fund, Support and Assistance to Participatory Budgeting. Suro sa DILG, makabulig ang proyekto para maisakatuparan o kung matuman sa mga lokal na panguluhan ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na obrahon nga mas responsive kag inclusive ang gobyerno. Sa kabugusan, 35 ka LGU ang nagbaton sang 13.33 billion pesos kada isa para sa pagpanami sa ilang water supply kag sanitation projects. Samtang, siyam naman ka LGU ang nagbaton sang 25.92 million pesos kada isa para sa pagtukod sa mga Climate Smart Evacuation Center.
Nagpawas ang ila tagsa-tagsa ka statement of support ang nanaytuan nga Police Regional Officer sa PRO sa pungsod sa bag-o nga acting Philippine National Police o kon PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa payag gagin palabot sa mga Police Regional Office ang ila sining pagdayaw kay Nartates kaging pasiguro ang bugos nga suporta sa ila bag-o nga lider. Gin pabutyag man nilang ang ila sining pagbulog sa obrahon ng mga direktiba kag programa ni Nartates para lubos pa nga mapabaskog ang kampanya batok sa kriminalidad, terorismo kag katiwalian. Sumuman, samahan sila sa handom nga pabaskugon ang relasyon sa komunidad para sa isa kahilway, matawhay, kag mainaswagon nga bagong Pilipinas. Samtang nagpasalamat naman sila sa pagpamuno ni Police General Nicolas Torre III sa mareforma ginpatuman sini sa PNP. Ilalang sa nagpabutag sa statement of support ang Police Regional Office Cordillera, Region 3, 4A, 4B, 6, 8, 11, kag mangin ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Samtang ginatag ni Ana Ilonggo PNP Chief Nicolas Torre nga in good terms sila sa gihapon sang mga opisyal sang administrasyon. Partikular na DILG Secretary Junby Crimulya kag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi kasunod sang iya nga pagkakas sa pwesto bilang hepe sang Philippine National Police. Nagpalabot naman sa bugos nga suporta ang National Police Commission o NAPOLCOM sa bag-o assign nga hepe sang Philippine National Police na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindayan ni NAPOLCOM Vice Chairperson kag Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan ang desisyon ni Nartates nga patuman ang resolusyon nga nagabaliskad sa malapnagon nga reshuffling sa mga opisyal nga ginmando sa ito ni Anay PNP Chief General Nicolas Torre III. Suno kay Calinisan, manaming nga sinyales ini bangod maatag nga ginapakita ang tika nga ini ang respeto ni Nartates sa mga institusyon kag sa sistema sang checks and balances. Ginabi-abi man sang NAPOLCOM ang nangintikang ni Nartates nga i-relieve sa pwesto si Police Brigadier General Jean Fajardo bilang PNP spokesperson nga nakadetalye sa Directorate for Controllership. Samtang wala nagasanto sa giniwat nga DNA testing sa mga pulaan nga nakuha sa Taal Lake, may kantanan sa kaso sa mga nagkakadula nga mga bulangero. Inaging kumpirma ni Philippine National Police PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Danilo Bacas. Ang payagin palabot ni Bacas sa giniwat nga House Committee on Human Rights hearing ang kahapon nga daw. Sino kay Bacas sa 34 ka pamilya sa mga nadula nga mga bulangero, 29 lang ang naghatag sang DNA sample. Habang sa pagbusisi, wala sang nagmat sa ila mga himata.